Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back, it's the 47th episode ng I Walk You Listen. Samahan niyo ulit akong maglakad ngayong gabi habang nagpapahangin dito sa kalsada. At syempre, habang pinag-uusapan natin ang panibagong kwentong galing Reddit na siguradong makakapag-isip sa inyo. Para sa episode na to, ang title ng ating kwento ay Dinurog ng girlfriend ko ang tiwala ko hanggang malaman kong matagal na siyang nagsisinungaling. Seryoso guys? Napahinto talaga ako habang binabasa to kanina kasi sobrang lala ng plot twist. Like paano mo kakayanin kapag ang taong pinalalabas na ikaw pa ang may mali, siya pala yung may itinagong napakalaking balahura sa buhay mo. E-set up natin ang eksena. Si OP at ang girlfriend niya, halos 2 taon na silang magkasama. Smooth naman ang lahat noong una. Sweet, maalaga, low-key quiet life lang sila. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin ni OP na biglang nagbago ang galaw ni girl. Masyado na siyang mailap sa telepono niya, biglang laging pagod, galing sa trabaho, at kapag nagtatanong si OP kung bakit tila malamig ang pakikitungo sa kanya, siya pa ang nilalapagan ng gaslighting script. Pinapamukha pa sa kanya na paranoid lang siya, overthinker, at hindi raw marunong magtiwala. Kaya si OP, pinilit niyang kontrolin ang sarili niya, inisip niya na baka nga nababaliw lang siya, at baka stress lang yung tao sa work. Pero eto na nga ang tea. Isang gabi, nakatulog ang girlfriend niya nang nakabukas ang laptop sa dining table habang may ginagawang report. Naisip ni OP na ligpitin yung laptop para hindi magalaw ng pusa o mabasag. Pero biglang nag-pop up ang isang email notification. Hindi sana papansinin ni OP. Pero ang sender name ay familiar, pangalan ng ex-boyfriend ni girl. Nung scroll pa ni OP, hindi lang pala to simpleng kamustahan. Years worth of emails and hidden folders guys. Modern day secrecy at its finest. Lumabas na simula pa lang ng relasyon nila ni OP. Never palang nakipag-break si girl sa ex niya ng tuluyan. Pinagsasabay sila at ginagawa lang siyang financial safety net at emotional backup plot habang hinihintay ni girl na maging financially stable ulit yung ex niya. All this time, yung tinatagong pera at perang hinihiram sa kanya para daw sa pamilya, sa ex din pala napupunta. Dinurog totally yung tiwala ni OP. Pero hindi nagwala si OP o nag-iskandalo ng gabing yon. Calm and collected si Koya. Ang ginawa niya, habang tulog si girl, kinuha niya ang lahat ng ebidensya, screen record, at emails. Tinawagan niya rin agad ang bangko para i-freeze ang shared account na nilalagyan niya ng pera para sa supposed house deposit nila. Kinetic revenge, ika nga. Kinabukasan, paggising ni girl, malinis na ang kondo. Nakapak na ang lahat ng gamit ni OP. Pagbaba ni girl sa sala, nakalatag sa mesa ang printed emails at ledger ng pera. Kasama ang breakup letter at contact details ng lawyer ni OP para sa small claims court. No confrontation, no shouting. Pure cold reality. Napilitang lumipat si girl pabalik sa parents niya matapos siyang i-evict ng landlord dahil hindi niya kayang bayaran ng renta ng mag-isa. Habang si OP naman, malaya nang nakabangon at nakuha pa ang pera niya sa tulong ng korte. Poetic justice, indeed. Ibang klase ring mabetray ng taong inakala mong kakampi mo sa buhay, di ba? So anong sa inyo rito, walking listeners? Masyado bang malamig ang ginawang ganti ni OP? O deserve lang talaga ni girl ang naging abot ng karma niya? E-comment nyo ang saloobin nyo sa baba habang naglalakad pa tayo.